So, ang i-share ko lang kagabi mo na is, kabaron ang gulong tanan, the parable of the house builders. The parable of the two house builders guys. And makita niyo siya sa Matthew 7. So, more siya devotional lang ko dyan. And then, it says here, mag-focus na sa Matthew 7, 24 to 27. Ingat din sa Matthew. Anyone who hears these words of mine and obeys them is like a wise man who built his house on the rock. The rain poured down, the rivers flooded over, the wind blew hard against that house, but it did not fall because it was built on rock. 26 to 27. But anyone who hears these words of mine, does not obey them, is like a foolish man who built his house on sand. So the rain poured down, the rivers flooded over, the wind blew hard against that house, and it fell. And what a terrible fall that was. Amen. So familiar ba tatanan sa the parable of the two house builders? Nakabasa naman tayo tanan, no? And in the context, ang pasabot diri is kaning naituwa ka two house builders. Ang isa na house builder is kaning iyang gitungkod ang iyang panimalay diha sa rock. Yung foundation ba kay rock? Amen? Sa pikas kay iyang panimalay iyang gitungkod sa balas. Amen? So sa tingin ninyo, asa man ang mas kaning strong ang foundation, ang rock or ang sand? Amen, rock. And ingon diri nga, if you build your house, if imong gitungkod imong panimalay diha sa kaning bato, you are like a wise man. Amen? Amen. So, before gumagano is my question today, how do you build your foundation on Jesus? Since kabalo naman talaga, anak na rock, anak na bato si Jesus. Ang pangutana, how do you build? Saan mo pag-build sa foundation diha sa kabuhi na Diyos? Saan mo pag-build imong balay, imong kaugalingon diha sa rock? Amen? So, nakaingon din sa 24 to 25, anyone who hears this word of mine and obeys them. So sa ato pa, ikaw nga nagtukod sa imong kaugalingon, imong foundation ni si Jesus, imong ginatuman ang iyong pulong. Amen? That means you are trusting and obeying the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. So you build your house on the rock because you obey Him. Amen? But, kita ng mga tao, di man dito perfect. Amen ba? Di na perfect. Dagat ang mga kapakyasan, dagat ang mga kamalian. And there may be moments that mag-lisod na obey kay Lord, but because sometimes, kanina ay mga challenges dito, mga phenomenon, mga normal na mahitabo sa ito kinabuhi. Say for example, mga pagsulay. Amen ba? Kaning dili ta always nakanap ito ang kuwan si Lord, kaning sugo siya, murag magalanganin pataba. Kasi nakatuwa na. Amen? Magalanganin tao sa iyang mga pulong, sa pag-obey na kay Lord. And there may be moments na maglisod at obey sa Ginoong Diyos. Dili na ito kaning diretso ikaw build ang foundation niya kay Lord. Kasi sometimes, number one, nakoy points dili duha na book. Number one, we are too practical in life. Practical. Amen. Usahay ka ng practical kita sa tuwang kinabuhi. Every time na kaning nabi to'y subok, mga bulwaton sa church, tayo mo yun si papamikmik na kaning mag-celebrate ka karon. Yung si Pastor Jesse nga kaning ikaw masaya na pero usahay mag-alanganin sugod sa word, sugod sa pulong sa Ginoo na kaning ay mag-lisod ako karon pastor kay na ako research. Mag-lisod ko karon pastor ba kami ako trabaho lang kay pastor ana magpahuway sa mga ikit ko trabaho. Sometimes practical kita sa kinabuhi mo ta na kaning ay kinahanglan mo mga kwarta pastor para ako makaon. Amen. Ingana ba ako ba? Di ba na practical kita sa kinabuhi? Practical lang mo pastor May. Practical lang mo kay kaning kinabuhi mo dyan eh. Ano mo dyan dapat natin sa kinabuhi? But no! God, Jesus tells us na mag-obey na sa iya to be able to put our foundation on the rock, and that is Him. Ikaw, mapapiliwan ka. Saan namin ba tayo foundation? Sa balas or sa rock? Amen! Sa rock. So, pag-umipik ang guro ang sa rock. Asa mo tayo build ang foundation? Amen! Kay Jesus. And then if we are too practical sa kinabuhi, murag mo na nagdagat sa kinabuhi, murag cycle na lang nato, magaling mamata, magtrabaho, kaning mag-dinner, matulog, di ba?
Jesus ba? And ako yung ginog diri I believe gikan ni kay Lord from being practical sa life to following the principles of Jesus. So sa'yo pasabalanin. Amen. Kung practical ka sa kinabuhi, for instance, ngayon ka na, busy ko pastor, na kay magpawis o gikan trabaho, to following the principles of God, which is Matthew 6:33. Kinsa ka bala ng verse? Amen. Seek ye first the kingdom of God. Mao ni principle sa Ginoo na kung unahon nimo siya, ang tanan mo follow lang sa imong kinabuhi. Amen. And sometimes ikaw ra man jud ta, mag-isod jud ta. Practical lang ito sa kinabuhi kay na mo ta sa kalibutan na ginaw. Usay mag-isod ta mabuhi kay Lord para kaning busy kita sa kalibutan, nakalimtan na nato ang Matthew 6:33. Amen ba? Na kaning kung unahon di ay nimo si Lord, mo follow lang dayong tanan. Dili na mabala ka sa imong kanon pag-adlaw, dili na mabala ka sa imong salinaw, dili na mabala ka sa imong shelter, kay gi-provide na ni Lord. Amen. Pagpangan na si Lord. So, ano yung principle ni Jesus na kaning dili ta mag-focus sa kalibutan, dili na mag-focus sa kagalingon, na kaning mo na itong mga panginahanglan. Dili na to mauna si Lord, kay gimuna na to ang mga panginahanglan. Na kung source naman din, si Lord naman po di ay. Amen? So, unawa na to si Lord. Amen ba? Amen. Big amen. To Matthew 6:53 na, seek ye first yung dapat ang gingarihan sa Ginoo. Yun sa mga gingarihan sa Ginoo. Pamay, kung sige na pamay? Gingarihan sa Ginoo. So, may pagsagot ni Mana. In the presence of God, kanang mga bulotong diri sa church para maka-expand sa iyang kingdom. Amen. So, number 2, na yung mga moments na mag-lisod ka kay Lord, kay usahay, ang focus kita sa mga challenges sa pagsulay. Sometimes, we feel weak, luyata, tempted, gisulayan ta, o sometimes kung magpaundayunan sa atong pagnabati, na nagluyata, na natemta, feeling na to failure tagda sa tubangan sa Ginoo. Feeling na to, di na ta-worthy sa iyang tubangan. Amen. Bakit sila nakapila na? And kung mag-focus na ta ang part, kung mag-focus na ta sa atong mga pagkamali, kung dili ka maguna-una nga pasaylo ka sa Ginoo, dili ka mag-repent sa iya, mawala mo focus kay Jesus. Amen? May hinihilig kang gubang foundation sa iya, and we think, nalisod kayo ibalik kay Lord, patungkol sa atong mga challenges na wala na to na fight bitaw. Feeling na to, muna to ang end sa to ang story. Maglisod at balik na sinubuhin na Diyos. But remember, itong Matthew 11:28, kung saan ito nakabukas sa Matthew 11:28 shame, pa-flash ang Matthew 11:28. Praise. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you with NLT. Praise. Amen. Then Jesus said, come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. Katulong mga nagdaladalag, mga ginapasan din sa tubuhin, ginapasan din sa kalibutan, mga dalagay, mga baggages, dalagay mga kaning mga weakness. Ato doon ang ihatag kay Lord, mga burdens na to. Ato doon ang isurrender mo. Doon na kay Lord ba? And I will give you rest. Kung saan mo ito mag-expect of rest, kung dili na mo doon sa tubuhin na Diyos. Kung mag-focus mo sa ato ang weakness, mag-focus na ta na, alam, nakasala, dyan po, nakasala, everyday nila, sige, nakasala. Muna na natin mo ito, dili ka mo doon sa Ginoo. Ang mahita po is, kaya mabukatan ka. And kung mabukatan ka, makonsume ka ba? Kaning, the more you pay attention to your human nature, kanang ito mag-focus ka sa iyong pagka-ikaw. Amen? Kung mag-focus ka sa iyong pagka-ikaw, the more you get weak, and the more you get, amen, the more you get weak, then when you are weak, the devil will have an opportunity to attack you. Kung naadto ka sa mga kahinayon nimo, kung weak kayo ka, daghan kayo opportunity ang yawa ka, duulon ka, matakihon ka. Amen ba? Ginoo ba? Kung weak ka na, dili ka mudul sa Ginoo, saan nimo pag-fight sa yawa? Amen? And when you let the enemy attack you, you will be consumed and paralyzed. Paralyzed daw ka. Kung sige na mag-stay dira ka na nature, kung sige na maguna-hulaw ng mga negativities, maparalyze ka. Amen? Mong foundation, hingin ang tuba. But ingon diri sa Romans 13:14. Pa-flash ito to shame. Romans 13:14. Nanaltiga po. Ingon diri, but take up the weapons of the Lord Jesus Christ and stop paying
and satisfying its desires. Amen. We should take up the weapon. Nato sa Ephesians, we should take up the weapons of the Lord Jesus Christ. Dili ta mag-pay attention, stop paying attention to your sinful nature. Amen? Dili ta mag-pay attention sa itong pagkakita kay tao naman dyan ta. That's why, kung nakadali sa church, nakita ni mga brethren na nakasala, or hallelujah, tapos ikaw, murang pag-hallelujah, kaya tataw mo kasayahan. Wala ka natanaw kay Lord. Amen ba? So, lisod kung magtanaw kasi yung pagka ikaw, si mo sinful nature, that's why yung si Jesus, kaning isurrender mo kinabuhi dira, take up your cross. Imong isurrender mo kinabuhi dira kay Jesus, and Jesus will carry the cross. And ingon diri sa Exodus 14:14, focus your eyes on Jesus, not on yourself. Amen? Because God, ingon diri sa Exodus 14:14, God will fight for you. You only have to be still. Pero dili pasabot na wala na tayo buhaton. Mag-ampo ta. Amen? Mag-ampo ta and then praise. So it's not an easy journey to build your foundation on the rock. As a Christian, di ba, naman dyan tayo journey. Nakabalo naman dyan tayo kalisod ang journey as a Christian. Pero kung mag-focus na ta sa kalisod, mawala ta sa focus kay Jesus. Dili siya sa'yo na yung Christian. Tama ba? Dati mga pagsulay, doon kita sa pagsulay kay malagad na sa Ginoo. But that will only strengthen us and build our foundation more stronger in our rock, which is Jesus. Amen. Whether kaning dugay na ng Christian, nakabuild ang foundation kay Jesus, whether bago pa ka nakabuild ang foundation kay Jesus, or whether on the making pa ka, nabaka-struggles, pero nag-fight, gihapon ka, then you should be proud of yourself. Amen? Na kaning ginatry ni mo everyday na mudul kay Lord, you're proud po si Lord sa imo ha. Gusto ni Lord kay bala ni mo na. Amen? Amen? So, ako'y observation diri kaning verse. Yung diri, notice how both verses naka-differentiate mo ganiyan 24 to 25. And diri sa 24 to 25, pag i-build na niyo mong house kay Lord, muna daw ang wise man. Kung i-obey mo siya, or wise man jud ka. Kaning naka-build yung foundation sa rock by. Diri sa 26 to 27, ang tanang daw makadungog sa pulong, ya dili i-obey, foolish man daw ka, buang-buang, na murag nagtukod o balay sa balas. Now, sa duha nga verse, gi-mention, di ba? Pwede i-flash natin siya. Bahala sa 24 to 25. Matthew 7, 24 to 25. Bahala lang. Praise. 25 na lang, guys. 25. Hindi background. Ingat diri. NIV po yun, NIV. Tama na. So, though the rain, anyone who hears this word of mine and obeys them is like a wise man who built his house on the rock. Though the rain comes in, torrents and the flood waters rise, and the wind beat against that house, it won't collapse because it is built on rock. That's 27. 25 niya, 27. When the rain, pero 26, it's not 26. But anyone who hears this word of mine and does not obey them is like a foolish man who built his house on the sand. But anyone who hears my teaching and ignores it, I 27. When the rain and floods comes and the wind beats against that house, it will fall with a mighty crash. Okay. Tama ito ay nalini, pero okay na nalini. For this the rain poured down, the rivers flooded over, the wind blew hard against that house, but it did not fall because it was built on rock. Not on 25, then sa 27, same lang sila ba? Same lang sila. Now, kung ma-notice na to, na sa both context, sa rock o sa sand, nakaingon dito both, sa duha context, nakaingon dito the rain poured over down, ang mga ulan, mga pagsulay sa kinabuhi, ang mga rivers sa kinabuhi, mga trials, mga torment, mga tribulations sa kinabuhi is naadriya. So, kaning mga the rain poured down, the rivers flooded over, mali sila ang mga kumbaga mga pagsulay sa kinabuhi. Amen? So, kung ang balay kay kita, ang rock kay si Jesus, yung kaning mga bagyo, naka-state mga bagyo, mga ulan, mga pagsulay, wala siya mga pagsulay. So,
that house. Everyone will face different struggles, trials, and challenges, but it is natural. Sa mga kinabuhi daw, kita tanan, mga kita mga pagsulay. Christian man ka or dili dahil pagsulay. Amen ba? Like how the verses mentioned, those natural events in earth. Our life also has natural disasters. Atong kinabuhi dahil mga pagsulay, challenges, temptations, weaknesses, tribulations, daghan ta mga stressful, na depressive seasons sa itong kinabuhi, muna yung mga natural disasters sa itong kinabuhi. Pero, it is up to you to decide kung asa rin mo i-build imong foundation sa kalibutan pa or kay Jesus. Kita pa na natin mga pagsulay, Christian man ka or dili, pero mas nagkansi ka kung wala kay Ginoo tapos nakapadyon kay pagsulay. Amen ba? So kita na mga Christians, dili na maguna-una dyan na kaning, ay isod na mga Christian na, kaya huwag ikaw pagsulay mo na yung nila, dili, kita na tao mo, okay na, mas nagkansi ito mga walay Ginoo, mga luwi kayo sila. That's why we need to share the word to them. Butang ina foundation kay Jesus. Kita na mga Christian na nabiyan naman ng foundation kay Lord. Atong i-work out ng atong faith para ma-share po na itong faith sa uban. Amen ba? Amen. So, but one thing is for sure, those who plant and build their houses on a rock will have a foundation that even the stronger forces in the world cannot break. Ang kanang imong foundation kung naka-build na kay Jesus, kung nagasalig ka sa Ginoo, kung nag-obey ka sa Ginoo, kung miskin ka na pagsulay, nagapadayon siya maka sa pangalagad, dili ko na magubas sa pinaka-strongest na forces sa kalibutan. Amen? Kung sa may mga pagsulay na mawagis itong kinabuhi, kung sa may mga ginastorya sa mga tao sa atuwa, kung sa may mga tormentions na ginahatag sa atuwa, dili na niya mabuwag ang foundation na imong i-build kay Jesus. Amen? Para tama natin si Lord. So, ang gabay ang tunog, pero mukay ihatag ni Lord para ma-encourage ka tanan na miskin lisod, ano sa Christian dito mag-focus kay worth it naman lang sa last. And then, serving Jesus is very beautiful. Serving Jesus is fun. Dili siya lisod. Ang journey lang, ang kalimang pagsulay lang, lisod, pero mag-focus lang kay Jesus, sa iyo na lang sa iyo ang tanan. Amen? Kaya kung di lang na mag-build sa kaning imong foundation, nakabit sa sun, nakadepende mo mga opinion sa mga tao, isud manginabuhi mo, nakadepende mo opinion sa mga tao, dali ka na mahutoy mga balay. Dali ka mga tao, pero kung imong opinion, gikan kay Lord, gikan sa Bible, kung imong ginadala sa mga kasing-kasing, kung imong ginadala sa yung kinabuhi, ginalive up, imong word ni Lord, dili tayo na magubag, kasi dagang pa magmusubak, dagang pa mag-muaway sa imo. Amen? So, let us continue. Kay Christian naman tadrihan na build naman ang foundation kay Jesus. Let us continue building our foundation on our Lord. Kaya maski maabot man ang mga pagsulay, maabot man ang rain, flood, maabot man ang kusog na hangin sa itong kinabuhi, dili na magubag kay si Jesus na natuwag kasama. Amen? So, muna daw kayo ka-share ka rin nun. Once again, gusto na mabasahon for the last time, Matthew 7:24-25. Anyone who hears this word of mine and obeys them is like a wise man, amen, who built his house on Jesus, the rock. The rain poured over, mga pagsulay, iulan, the rivers flooded over, the wind blew hard against that house, but wala po natagak because in one foundation, makita kay Jesus. Amen? So, balakaman natin si Lord. And, hatag na ko kay, I praise that pinimahindag sa atin na, mag-apostle tayo, seal this word, nagyakan ni Lord with a prayer. Praise God. Hallelujah. Mag-pray tayo. Heavenly Father God, Lord, we honor you tonight, Lord Jesus. Lord, we thank you for your word. Thank mo gihatag sa imong mga katawhan, Ginoong Diyos. We thank you, Father God, that, Lord, na-encourage me, na-strengthen me, Ginoong Diyos, to build our foundation on you, Jesus. Maski man ang mga pagsulay dito sa kalibutan, maski unsa man ang mga tribulations, maski unsa man ang mga depressive events na mong kinabuhi, Father God, we will not stop building our house on you, God. Because, Lord, ikaw lang ang muang kisaligan din sa kalibutan. Imuang tingog ako ginapaminaw, Ginoong Diyos. Lord, lead us to you, Father God. If karon, Father God, nag-listen me, Father God, building our foundation on you. If karon, Lord Jesus, nag-listen me, o kaning fight back sa mga natural
diha kanimo Ginoong Diyos. Lord, thank you for this word tonight. And we seal this with a prayer na walay makaguba ani nga nabutang sa mga singkasing na pulong Ginoong Diyos. And Lord, right now, we give you all the glory and we honor you tonight, Jesus. We thank you for your love and we thank you for saving us, Lord Jesus. We honor you, we glorify, we worship your name. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen! Amen! Let's give God a mighty praise. Sa itong taas at ipagkamot to receive your portion. Lord, sa kayo sa mga pulong, mga lugan, kung mga pag-ampo o Diyos, sa itong matanong sa pambukayo pa sa mga pinag. Lord, salamat ngayong kaalam na alam. Salamat, Lord, yung kadato na alam mo. Salamat, Lord, yung kalusog na alam mo. Lord, at na mga tamong kabayo o Diyos, at nagiging ang mga pinag. Bagong simana, ablin langit, at buwa ang pinangalan. So, di ka saan, hanggang sa supply of needs, sa Lord, Christ, sa Lord, Christ Jesus, huwag yung minayin siyang bigat dito ang maraming presensya, ang maraming mga pulong o Diyos. Dalayong na Diyos, walang katapusan. We honor you, we praise you. The Lord will bless you and keep you. His patient words will be used to lift up His conference and give you peace and give you shalom. At in missing and in laughing at the God, good God and faithful, over the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen.